Hello guys, magandang araw. Nandito na naman tayo para sa isang creative content. Tara samahan nyo ako, gagawa tayo ng battery charger. Let's go! So guys, narito yung ating susundan na diagram sa pagbuo natin ng ating battery charger na 12 volts. Okay, gamit ang transformer at itong rectifier diode, capacitor at resistor. Dagdag na rin tayo ng indicator light. Okay, gamit itong nasa drawing, ito yung ating gagamitin sa actual. Bali, ito dito na sa bandang kanan ito yung isang linya na siyang papunta dito sa ating rectifier diode. Ito dito. Bali, ito yung lumalabas na 12 volts. Papunta dito. Ayan. Ayan siya. Dito dumadaan pupunta sa right side sa positive na part ng diode. Yun ang positive. Tapos dito naman sa likod na dulo ng diode, ito yung magiging negative. Maglalagay din tayo ng capacitor. Okay, capacitor, tapos yung sunod ng capacitor, light emitting diode para maging indicator light. Bali, ito dito yung buong kabuuan ng rectifier diode na ginamit natin ay papalitan natin dito, itong bridge type. Okay, bali ganito siya, yung dalawang AC sa gitna, yun ang input. Dyan papasok yung 12 volts na AC. Sa magkabilang dulo naman, sa magkabilang gilid ay yung positive at negative, yun na ang DC output. So bali yung application ng diagram na to, kahit mag-substitute tayo ng bridge type ay parehas pa rin. Yan, may pumapasok na dalawang galing sa ating transformer. Ganon din dito yan, yung AC, bali AC yun, galing sa transformer. Parehang AC yun, magkabilaan. Ayan, dito yung isa at sa taas yung isa. Okay, parehas AC. Yan. Tapos yung DC niya naman ay nandito yung negative at nandito naman sa may positive sign. Okay. Ayan. Kung ganito naman yung rectifier diode na gamit natin, so ganyan yan. Yan ang negative. Ayan. Punta dito. Yan. Tapos yung isa naman, yung positive, yun nasa taas. Okay, parehas lang sila ng application. Magkaiba lang yung actual na na pagsusuldahan. Okay, maglalagay din tayo ng capacitor. Ayan, capacitor na 4700 microfarad, kumbaga 4700 microfarad, tapos 25 volts DC. Yan, tapos lalagyan din natin ng light emitting diode bilang indicator light. Lalagyan natin ng 1k ohms na resistor. Okay, ito yung ating ito yung specs ng ating transformer. 12 volts AC yung blue, at saka yung red naman 240 volts AC, parehang AC yan. Yun yung nilalagyan ng plug papunta sa ating direct utility, sa ating power service provider, sa ating mga saksakan ng kuryente sa ating bahay. Dito lumalabas 12 volts naman siya, AC pa rin yun, AC, kasi hindi pa siya nako-convert sa DC. Pag lumampas na siya doon dito sa ating rectifier diode, saka lang magkakaroon ng DC output. Mula dito sa ating transformer, yun yung may saksakan, ito yung 220 to 240 volts AC dito sa ating transformer. Tapos tatagos siya sa ayan. Tapos tatagos siya sa kabilang side.
dito sa blue, yun na magiging 12 volts AC pa rin siya kasi hindi pa siya na convert into DC. So ayan, dito siya, ayan, yung 12 volts output niya, dalawang linya pupunta sa ating rectifier diode. Okay, yun yung blue na pinagsuldahan natin. Yung blue na yon, 12 volts, isusulda natin dito sa ating bridge type rectifier diode. Ayan, nasa gitna. Kung mapapansin nyo sa drawing kanina, nasa gitna yung AC. Kaya isosolder natin yun dito sa gitna. Parehong gitna. So dalawa naman yun na terminal. Okay, doon natin susolda. Doon natin i-connect. Tapos lalabas siya dito positive. Ayan, yung parang may kaltas yung kanto sa taas. Tapos yung negative niya sa kabila naman. Yun na yung nasa yan dito sa drawing. Ayan, positive at saka negative. Yung may kaltas na parte ng kanto, yun ang positive. Sa gitna, ito yung AC. Parehong AC, dalawa. Ayan, dalawa nasa gitna. AC, sana nakikita. Ayan, okay. Diyan natin nilagay 12 volts AC yan, galing sa ating transformer. Dito naman, ayan, sa drawing, yun ang ano natin. Yan, sa gitna AC. Pagkatapos ng ating rectifier diode, maglalagay naman tayo ng capacitor sa kanyang positive at saka negative DC output. Okay, meron tayong 4,700 microfarad, 25 volts DC. Okay, dito siya, idudugtong natin siya sa positive at saka sa negative terminal ng ating bridge type rectifier diode. Okay, yan, dito sa ating drawing nandyan yung value niya. Capacitor 4,700 microfarad, 25 volts DC. Okay, ayan, dyan yung value niya. Ito siya. Okay, sana nakikita sa camera. Yan, yan, dyan yung value niya, 25 volts DC, 4,700 microfarad. Dito guys, hindi tayo pwedeng magkamali kung nasaan yung polarity. Yung positive may lagay natin sa positive, yung negative ay sa negative. Itong capacitor na to, itong sign, ito yung negative terminal niya. At ang kabila naman nun na side, ayun ang positive. Guys, lagi natin tandaan na dapat mailagay natin ng maayos yung polarity niya sa positive talaga, at yung negative dapat nasa negative kasi masisira itong ating capacitor kapag nagkabaliktad. Okay, kasi dito DC na yung dumadaan, meron na talagang polarity. Maglalagay din tayo ng light emitting diode at 1k ohms resistor para magkaroon tayo ng light indicator sa ating gagawing battery charger. So gaya ng nakita natin sa ating diagram, sinundan natin ito. Nandito yung actual na paglalagay ng kanyang LED, yung light emitting diode na nilagyan natin ng resistor para hindi siya masira. Kasi konting ano lang, 0 point something lang yung ano niya, kinukonsumo niya na voltahe. Kaya kailangan natin ng resistor, nilagyan natin ng resistor. Paano mapansin yung positive at negative nito? Kung mapapansin natin dito sa part ng kanyang itong pula na parang ulo, merong flat dyan na banda, yan yung negative. Pag hindi pa nailagay itong light emitting diode, mapapansin nyo na hindi magkapareha ang haba ng parang paa niya, itong terminal niya.
hindi magkapareha yung haba. Yung mas mahaba dyan, yun ang positive, at yung mas maiksi, yun ang negative. Okay? Wala naman sa dulo nung nilagyan natin ng light emitting diode at saka resistor, doon natin dudugtong yung ating yung itong ating alligator clip para sa ating pagcha-charge, o di kaya para i-power on yung ating gagamiting 12 volts na gusto nating pandarin. At pwede din Gamit natin itong siyang ating magamit bilang battery charger. power Kasi supply. dalawang function ito. Pwede siyang sa maging ating battery mga charger, pwede DC siyang na power supply. Okay guys, paanda rin. Okay, sinolda natin doon. okay, dito na At tayo. ngayon naman Plug ay ating natin. pa-power on itong ating So battery charger. kikita natin Okay, dito ayan. Ibig sabihin sabihin, dito may supply na dumadaan, supply na kasi dumadaan umilaw itong kasi ating umilaw yung ating light emitting diode, Ito, yung ating itong ating indicator light. Okay, ibig sabihin merong Ngayon, supply, susubukan natin naman dito kabilaan na dumadaan. Okay, papunta dito, at saka dito naman natin kung malalaman kung meron bang meron bang kuryente. output. Malakas Ayan, ba o meron. mahina? Ayan, lakas ng Okay, malakas. kanyang spark. Okay. Ayan. Ngayon, no? kasi nga wala tayong battery dito, Lakas. gagamitin na lang muna natin to bilang power supply. Wala tayong battery, okay? Para malaman natin kung ilang voltage yung lumalabas dito, itong voltage output natin sa ating DC, ay mag-check tayo gamit ang ating digital multimeter. Okay. So guys, ito turn on natin ang ating multimeter dito sa DC volts. Dito lang muna tayo sa 200. So pailawin natin to, natin nang isasaksak. Ayan. Okay, ayan, 16.3 volts. So para maka full charge tayo ng 12 volts na battery, dapat mas mataas tayo dun, kasi yung full charge ng halimbawa lead acid na battery ay nasa 13.6 or 13.7. Tapos yung sa ano naman, yung sa lithium iron phosphate ay nasa 14.6 something, ganyan. Kaya dapat mas mataas tayo sa china-charge natin na voltahe para magawa nating full charge yung china-charge natin na battery. So sa ngayon, iti-test natin siya bilang power supply. Okay, kung maganda ba yung output niya. Okay, gagamit tayo ng ano dito, yung bulb. Meron tayong ano dito, 12 volts na DC bulb. Okay, ilang watts kaya ito? 12 watts. Bali 12 volts DC na bulb, 12 watts. Okay, dito Ay, lalagay natin dito sa ating positive. Ang negative dito ilalagay natin sa ating negative. Okay, okay guys, as you can see, umilaw. Nagamit natin siya ngayon bilang power supply. Okay, ganon din yung mangyayari pag ginamit natin to sa battery bilang battery charger na 12 volts. Bali mula dito dumadaan yung ating 220 to 240 volts punta dito. Yan, tapos lalabas siya dito bilang 12 volts, AC pa rin, AC. Magiging DC lang siya pagdaan dito sa ating rectifier diode. Ayan, dito. Tapos meron na siyang polarity, yun ang susundan natin. Yun ang sinundan natin dito, papunta dito. Ayan, meron tayong positive at negative 12 volts DC. Bagong napadaan lang sa ating channel, please subscribe para naman mas lalo pang lumago itong ating channel. Okay guys, so hanggang dito lang muna ang content natin na to. Maraming salamat sa panonood. See you in the next video. Paalam!